Done. Okay, who's the prayer leader? Punta na po dito sa unahan. Stand up na. Stand up na tayo ito. Sino po ang absent? Wala! Wow, walang absent? Wala! Okay, magaling. One savior. So ngayon ay Pebrero 3 or Pebrero 3. February 3. Yes. Mga dapat tandaan, una, makinig ko teacher una. Ang mata, tingin po kay teacher. Paano ang tingin kay teacher? Gusto mo pong pumunta sa infirmary? Ang mata, tingin kay teacher at sa screen. Pangalawa, gamitin ang tenga kapag gamitin ang tenga para makinig. Kasi mamaya, mayroon si teacher kwento or kwento. Pangatlo, tikong ang bibig. Paano po yung tikong ang bibig? Patingin niya si teacher ng tikong ang bibig. At pang-apat, taas ang kamay kapag gustong sumagot. Paano yung taas ang kamay? Okay, very good. O ngayon, may tanong si teacher. Kilala niyo ba siya? No! Yes, or kilala mo siya? Jose Rizal? Okay, very good. Kilala ni Ford si Manuel L. Yes, so nabigyan natin ng tatlong bagsak si Ford. 1, 2, 3, go! 1. Okay, magaling si Ford. Siya si Manuel L. Quezon. O, saan niyo siya madalas nakikita? Money, very good. Sa money. Anong money yan? Anong peso bill yan? 20! Okay, 20 pesos. Siya yun. Eto si Manuel nung medyo bata pa siya. At eto na yung itsura niya nung tumanda na siya. O ngayon, siya, kagaya ng sinabi ni Ford, siya si Manuel L. Quezon. Susulat ni teacher sa board. Manuel L. Quezon. Makinig kay teacher. Siya ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Pakiulit niya po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay. Siya daw ang ama ng wikang pambansa. O ano yung wikang pambansa natin dito sa Philippines? Yes po, blue. Focus. Look in front. Ang tanong ni teacher, ano yung wikang pambansa po natin? Ano yung language natin dito sa Philippines? English? Do you agree? Filipino! Very good boy, Filipino. Very good boy, Filipino. O ngayon, ang pag-uusapan natin ay ama ng wikang pambansa. Listen, pakialis nga muna yung mga hindi ginagamit o hindi pa natin gagamitin. Coloring materials, toys, pakialis muna. O ngayon, ito yung layunin natin. Una, tingin sa screen.
Una, matukoy ang wikang pambansa, kagaya ng sinabi ni Ford. Ang wikang pambansa natin ay Filipino. Tingin sa board. May test tayo mamaya. Filipino. Pangalawa, may paliwanag ang kahalagahan ng wikang pambansa o wikang Filipino. Bakit nga ba siya mahalaga? At pangatlo, magagawa makalikha ng tamang pananaw o hakbang tungkol sa ating wikang Filipino. Next. Nasagot na kanina, ang wikang pambansa natin ay, ano nga ulit yun? Filipino. O ngayon, simulan natin. Open your book on page 167. Sabi ni teacher, 167. Yan naman yung pakadinig ko. 167. Here. 167. Hurry up. Maglilibot si teacher, titignan yung book ninyo kung naka-open na. Where's your book? Before that, share na lang po. Dito ka book. That, naka-open na. 167. More. Here, 167. Oh, you found it na. 167. 4. 167. Good. 9. How about the others? Naka-open na ba yung book? Okay, very good ang group 2. Naka-open na lahat. 167. Very good. 4. Dan, listen. Listen. Do. Group 3, paano po ang sit properly? Group 3. Dan. O ngayon, ang gagawin po ninyo, nakikita nyo ba sa baba ng book ninyo, mayroong mga faces or emoji? Yes. O ngayon po, pipili kayo ng emoji o ganito. Merong masaya kasi yung ngiti niya ang taas, galit, malungkot, at natatawa. O, pili po kayo dyan sa emoji. Bibilugan lang po ninyo yung emoji. Bilugan. One lang, pipili lang ng isa. So ano yung nararamdaman ninyo tungkol sa wikang Filipino? O Tagalog. Anong nararamdaman ninyo sa wika natin dito sa Philippines? Yung Tagalog, happy ba kayo? Sad? Galit? O choose. O, dan na po. Bibilog lang. Dan na. O, pencils up na. Dun sa dan na. Sa group 1, dalawa pa lang, tatlo. Yan, madami mo sa group 1. Sige, mataas si Teacher Javi. Sa group 1, sino ang makaka-explain ng nararamdaman niya tungkol sa wikang Filipino? Ano ang nararamdaman mo? Listen, group 2, group 3. Ano pong nararamdaman mo? Galit? Makinig. Bakit po galit? Hindi daw siya leader sa Philippines, leader siya sa Indonesia. Kaya galit siya. How about group 2? Ano nararamdaman ng group 2? Sino pwede mag-recite? Yes po. Wait lang po. Tatawagin ni teacher. Stand up. Listen, believe mo na.
Okay. So, mas gusto mong gamitin yung English kapag nagkikipag-usap ka sa little brother. How about others? Yung iba naman, yung hindi naman galit. Ang galit din. O yung iba. O ikaw, masayang masaya. Stand up pa. Bakit masayang masaya ka sa wikang Pilipino? Kasi? Because? Okay, because she's very good at or in Filipino. Okay, magaling daw siya sa Filipino. O ngayon naman, sige po. Sino may iwan ako rin? May sulat lang. O ngayon naman, I feel sad. open your book on page 168. Sa likuran lang. O ngayon, listen. Listen to teacher. Look at the board. Hindi na nalinis tayo mamaya. Tingin ko, tingin. Ngayon, may trivia muna si teacher. Blue, focus on your word. Sabuhin mo na muna yung card. Confiscate yan yung teacher. First, listen. Dito daw sa Philippines, meron tayong 171 na wika o languages. Ilan nga yun? Ilan nga po yung languages meron tayo sa Philippines? 171. Very good. Pero, 10 daw, 10 dun sa 171 na yun ay lagi nating ginagamit o kilalang-kilala. Halimbawa, Tagalog, Cebuano, Meranao at iba pa. Tagalog, Cebuano, Meranao at iba pa. Next, si Manuel Quezon ay isang mahusay na manananggol o lawyer. Sino nga dito ang gusto maging lawyer? Ang laki? Madami, okay. Nagtapos siya sa Universidad ng Santo Tomas. O, listen. Lawyer. Ready to listen? O, sit down properly. Blue. Puput naman ang M. This time, listen. Ang salitang may bahay, basahin niya lahat. 1, 2, 3, go. Ang may bahay ay kasing kahulugan ng asawa. Okay. How about kalagayan? Ano ang kasing kahulugan ng kalagayan? Pakibasa nga po ito. Okay. Ang kasing kahulugan ng may bahay ay sitwasyon. What? Masakit pa ang ulo mo. O ngayon, tingnan yung book, yung book nyo sa page 168 at magbabasa tayo. Sit down properly, group 1. Group 2. Tingin po dito sa unahan. Kanina pa kayong kwentuhan dalawa po. Tingnan yung book. 168. O, 169. 169. 169. Magbabasa po tayo. Open na ba yung book? Listen kay teacher. Sabayan po si teacher sa pagbabasa ha. 1,
listen, sabayan si teacher sa pagbabasa. Blue, look at your book. One, listen. Pakibitawan nga muna yung pencil, yung marker. Sabayan si teacher sa pagbasa ha. Tingin sa book. Tingin sa book, may quiz tayo mamaya. Sige kayo. Listen. Lalakasan ni teacher yung voice niya ha. Listen carefully po. Wala munang mag-iingay. Ama ng wikang pambansa. Sino nga ang ama ng wikang pambansa? Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon. Siya ang ama ng wikang pambansa. Listen. Si Manuel L. Quezon ay ipinanganak sa Baler, Aurora noong Agosto 19, 1878. Matagal na, 1878. Saan daw siya pinanganak? Baler, Aurora. Okay, very good. Tingnan niyo siya, nakikinig, sumasabay sa pagbabasa. Sa Baler, Aurora. Parehong mga guro ang kanyang mga magulang. Ano nga yung word ng kanyang mga magulang? Teacher, guro, both. Parents niya ay guro. Naging may bahay niya si Aurora Quezon. Blue. Last warning. Naging may bahay niya si Aurora Quezon at nagkaroon sila ng 4 na anak. Ilan daw yung anak nila? 4. 4. Namatay siya noong Agosto 1, 1944 sa Estados Unidos. Siya ay naging pangulo ng bansa natin. Kilala rin siya bilang ama ng wikang pambansa. Siya ang nanguna para magkaroon ng isang pambansang wika, ang Pilipinas. Ano nga ang wikang pambansa ng Philippines? Ano nga ang wikang pambansa ng Philippines? Filipino. Ito ang isa sa mga opisyal ng wikang ginagamit nating mga Pilipino. Turn your book on page 170. Ayan. Isang buklat lang po yan. Continue. Maraming naging karanasan si Pangulong Quezon sa pagsusulong ng wikang pambansa. Bumisita siya noon sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa o sa Philippines. Gusto kasi niyang malaman ang kalagayan o sitwasyon at pangangailangan ng mga tao. Nagkunwari siyang ordinaryong tao lang. O nagkunwari daw siya, nag-disguise siya, nasuko lang siya. Nakachinelas at nakasombrero. Naglalakad siya sa kalye ng mag-isa at walang kasamang alalay. Kinausap niya ang mga tao na para bang ordinaryong mamamayan rin siya. Look at your book on page 171. Ngunit, minsan ay bigo siyang makausap ang ibang tao. Ngunit, minsan ay bigo siya makausap ang ibang tao. Na-find ko na pero hindi ka naman nag-read. Iba-iba kasi ang wika ginagamit ng mga Pilipino. May nagsasalita ng wikang Ilocano, Cebuano, at iba pa na hindi rin niya gaano naiintindihan. Noon niya naisip na kailangan ng isang wikang makakapag-isa sa mga Pilipino. So dahil hindi daw sila nagkakaintindihan, kailangan daw ng isa lang na wika na para maiintindihan ng lahat ng tao dito sa Philippines. Filipino. Yes, Filipino. Nangyari na nga. Mayroon na tayong wikang pambansa, ang wikang Pilipino. Ito ngayon ay pinagyayaman, pinauunlad, at pinag-aaralan lalo na sa mga paaralan. Kagaya ngayon, ang pinag-aaralan natin ay Filipino. Ito rin ang isa sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa buong mundo. Ngayon, para makita ni teacher kung nakinig kayo sa story, get your whiteboard.
don't have whiteboard, you can use your booklet. Hurry up po. Done na? Okay. After our class. Done? Write nyo na sa itaas ng whiteboard or ng booklet yung score. Write your score muna, yung score lang. Ganito, listen to your teacher. Ang activity natin ay thumb up or thumb down. Isusulat po sa whiteboard. Ay, hindi sa whiteboard. Or any paper na lang. Alright, up. Patingin sa board. Up. Alright, up. If tama po yung pahayag o yung sinasabi. And write down. Okay, if hindi ito correct or hindi siya tama. Are you ready? Yes. Titingnan ni teacher kung sino yung nakinig ha. Let's have number 1. Listen. Si Manuel L. Quezon ay pinaguriang ama ng wikang pambansa. Thumb up or thumb down? Right up or down lang po. Okay. Ang galing ng group 2. Lahat na sila may sagot. Ako ang dami ko ng sagot. Kami na may sagot. Dan. Pencils up na muna. Pencils up. Dun sa Dan ang sumagot. Okay. Majority. Yes. Up or down. Right. Up or down. Up. Up. Right. Up here. Dan na po. Sige nga. Pakitas nyo ng whiteboard. Taas yung whiteboard. Okay. What's the correct answer? Again, what's the correct answer? Are you sure? Let's see. Up, down, up, loop, up. Alright, your score nasa taas. Number 2. Ang Filipino ay ang wikang pambansa ng mga Pilipino. Look at this spelling. Ang Filipino ay ang wikang pambansa ng mga Pilipino. Up or down? Up or down? Alam na? Sige nga, pakitaas na ng whiteboard para makita ni teacher kung sino talaga yung nakinig. What's the correct answer? Up or down? Up, are you sure? Okay, up. Check your answer na. Up. Kayong tatlo, kanina pa blue. Dito mo, dito mo. Sa board. Okay, ito mo. Right score. Let's have number 3. Parehong doktor ang mga magulang ni Manuel.
parehong doktor ang mga magulang ni Manuel? Up or down? Wala akong magsasabi ng sagot. Blue, I told you many times na. Doon muna. Sino pa po yung walang face mask? Raise your hand. 1, 2, 3, blue, 4, 5. Ano po yung face mask? Okay, pakitaas na nga po ng whiteboard. Taas na ang whiteboard. Group 3. Or booklet. Blue, where's your answer? Okay. Nag-share sila sa whiteboard. Patingin ako, baby girl. What's the correct answer? Down, are you sure? Go back to your seat na, boy. Go back to your seat. Down, are you sure? Let's see. Down. Bakit po down? Sinong maaaring sumagot? Bakit down? Bakit po down? Because? Kasi, ano yung trabaho ng parents ni Manuel? Teacher, do you agree? Teacher ba? Okay, teacher. Number 4. Namatay si Manuel sa Quezon City. Namatay daw si Manuel sa Quezon City. Up or down? Or write your answer. Up or blue. That's warning na talaga. Alright, up or down? Namatay daw si Manuel sa Quezon City. Do you agree or not? Sige. Done? Pakitaas na ako ng whiteboard. Mukhang nakinig talaga yung yung grade 1 Xavier. What's the correct answer? Up or down? Okay, the correct answer is down. Ganito yung iba naglalagay ng score kahit mali yung sagot. Don't add score po kapag mali yung sagot nyo. Be honest. Number 5. Namatay po si Manuel sa Estados Unidos. Number 5. Mayroon 171 na wikang ginagamit sa ating bansa or sa Philippines. Agree ba kayo? Up or down? Meron daw 171 na wika sa Philippines. Sinulat pa yan ni teacher kanina, blue. Up or down? Done? Why? Answer lang po. Up or down?
Done. Sige nga, pagkitaas na ng whiteboard. Board, where's your whiteboard? Sit down ng blue. Later, tatawagin natin ang janitor later. Up or down? What's the correct answer? Up, are you sure? Okay, let's see. Okay, good. Alright, your score na. Yung Papa's score. Count. Who got 5? Sino naka 5? 4. 3. 2 and 1. Wala man. This time, open your book on page 171. Dandan, open na po yung book. I-measure ni teacher. Listen. One Xavier, paano po yung behave? Paano yung sit properly? Zip your mouth. 171. Listen to teacher. Nakita nyo na yung page 171. Sagutin natin. 171. Here. All done. 171. May tatanong na lang si teacher. Hindi na natin yung sasagutin sa book. Listen. Ano-ano ang nalaman ninyo tungkol kay Manuel? Sino yung makakapagbigay ng sagot? 4.